I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos, updates. Nako mga kababayan, ito na. Sasabihin na naman ng mga anti-Marcos, ginigipit sila ng Marcos administration. Pero wag kayo, ha? Kagagawan po nila yan. Tapos isisisi kay PBBM. Di kayo naloka. Ayaw nila iniimbestigahan itong mga ito. Nako! Malalagay yata sa alanganin si Senator Legarda. Ha? Sabi na naman ng mga didilis, iniisa-isa ang mga Senator Duterte Black. Di kayo naloka. Kasi kagagawan nila. Sigurado yan, isisisi kay Pangulong Marcos Jr. Lalo na tong anak, grabe to kung makapagkuda sa social media, kahit ano na lang pinagsasabi. Ganun pala yan, pag nahuhuli, putak ng putak. Bakit ganun yung mga kababayan? Eto, para kompleto detalyado, today is July 31, 2026. Ang source natin is DCRH, and siyempre pakinggan nyo ang ating ombudsman. Nako po! Ayan maghahain ang office, sabi ng DCRH, maghahain na ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa paglabag sa anti-graft law laban kina Batangas 1st District, Representative Leonardo Libiste at Senador Loren Legarda kaugnay ng kanilang mga solar contracts. OMGOs. Ayon kay Remulla, isa ilalim sa preliminary investigation ang reklamo laban kina Libiste at Legarda kabilang ang mga aligasyon kaugnay na umano'y conflict of interest sa iba pang paglabag sa batas. OMGOs. Ayan na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Ayan Ayan ombudsman maghahain ng kasong plunder at graft laban kina Senator Legarda, Representative Libiste kaugnay ng solar contracts. Kasalanan nyo yan. Huwag nyo ibintang kay Pangulong Marcos Jr. Ganyan talaga. Karma is real. Alam nyo ang karma, tumitira yan sa takdang oras. Kaya mag-ingat kayo sa mga sa mga posisyon nyo, gumawa kayo ng tama. Sabi dito mga nagko-comment mga kababayan, ayos yan talaga naman Remulla, pag hindi na nakaupo yan si Marcos, ano kayang itsura mo, ay sus Marius, ano naman ang prediction dyan sa sinasabi mo, out of the yung Colombo, ano naman yung pinagsasabi mo, wala sa tamang pag-iisip, lahat ng minority may kaso, masyadong halata, hindi halata, sila ang nagpapahalata sa sarili nila, kasi sila ang may kagagawan. Ngot ka ba? Cavite threats since time of Aquino Aguinaldo is still running in the veins of the Caviteño. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ang batas, hindi po basta-basta yan na maglilitis or mag-imbestiga or kakasuhan ang isang tao kung walang basihan. Sino ba naman ang siraulong ombudsman? Kasuhan mo yung isang tao na walang basihan. Ay, grabe naman yun. Talo mo pa si Hitler pag ganun. O, di ba? So sure na wala talagang 16 votes. Wala talaga kasi minsan ang mga kapwa nating mga Pilipino ay mukhang pera nakukuha sa bayaran. Pero hindi nila nakikita ang kahihinatnan. Yung taong pag sinusuportahan pala nila may anomalyang kinasasangkutan, di ba? Ay sus. Bago matapos ang impeachment, nakakulong na lahat kalaban ni Marcos pero di naman halata. Hindi naman talaga halata. Batas ang humusga at batas ang uutas sa mga taong nagkasala. Sobra-sobra naggrabe na sila. Hindi grabe, batas ang umiiral. Ganun talaga umiiral talaga ang batas sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi uso ang pabor-pabor dito. Hindi pwedeng paboran ng mga taong nagnanakaw or nagkasala sa batas. Wala na tayo sa panahon ni Digong. Kapag effective na kalaban, administrative tiyak na bibigyan ng kaso yan. Siyempre, may ebidensya Siraulo ba kayo? Siraulo ba kayo? Sus, Mariusep.
kakasuhin mo yung isang tao na walang basihan, ano kayo, siniswerte? 16 votes pa rin. Natural, Marcos loyalist. Binoto mga yan, sa alyansa yan eh. Pati si Pia Cayetano, di ba? Grabe, parang silent martial law. iba ang martial law. Iba yung batas pag umiral. Na ang Pilipinas, God bless them. That the good person to protect all the Filipinos. Ganun talaga eh. Pag sangkot eh. Bilis-bilisan lang sana. Hindi lang bilisan. Talagang inaisa-isa na yung mga yan. Di ba? Kala nyo weak daw. Ano yan? Mabiyang na jud. Nagkaroon ang mga tarong pulos kasuhan ang mga kawatan sa flood control. Okay lang. Iba yung flood control. Iba din ito. Sa iba't ibang klaseng kaso, may mga naka-assign dyan. Ay, nako. Huwag na kayo mag-react. Kasalanan ng mga sinusuportahan nyo yan. Binoto ko kaya to, si Loren Legarda at si Pia Cayetano kasi nasa alyansa eh. 'Di ba? So, ayan mga kababayan para kumpleto detalyado pakinggan niyo yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Self-dealing sa loob ng Kongreso at yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict interest, PH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Levisto naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at parang basta malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging magmamay-ari ng araw, o power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, Kay Loren, kasama siya kasi kukuha ng 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Senado. Ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Anong charges po yun? There's microphone. Ano po yun? Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, 3H, 3I, ano ba? 3E. Conflict of interest is one of them. Oh my gosh. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila.
Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank Na, you. ito na. Napirmahan ko na yung information. Ay, yung 4PI, yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para sa PI. Oo. At, di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila, magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila, sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila, na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't pataas ang kuryente natin. Pero itong solar na to, na dapat pinuduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo kung ika nga. Ano ba yan? Oh my gosh. Just to clarify, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung plunder and graft po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Both. Then sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Naku po. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Hi sir, good afternoon po, Sir Joseph sa GMA. Sir, ayun na si Secretary Garin filed a complaint sa DOJ. How are the two related? I mean, independent ba to sa atin or may final na si Sec Garin May final ba sa atin? Is it part of the investigation? The DOJ should file. So sir, ito po investigation. Ito, for government officials na balik, di ba? Ombudsman jurisdiction to. Okay, so sir, since mag-PPI na tayo, then may findings and plunder. So when did we start the fact-finding? Matagal na to. We started this. I'll give instructions as early as November about this. Okay. Started it January. Kasi opisina tungkol sa mga kaso, especially pati si Secretary Cusi is part of it. So tatlo sir, at least three personalities. 3 key personalities, pero marami pa iba. So sir, ang for PI natin, tatlo tayo sir, or dalawa muna? Yung tatlo. Secrecy. Secretary Cusi. Naku, patay Okay tayo. muna sir sa akin. Cusi. Wala nang tanong. Okay na. So yun mga kababayan, puputulin natin dyan. Ano po ang masasabi niya? Ninyo, hindi lang si Leviste, saka si Legarda. Kasabwat si Cusi. Naku! Ang dating sekretary ng DOE ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O ngayon, sasabihin nyo, gawa-gawang istoryahe. Ha? Kayo talaga, oo. Ha? Mag-research kayo, baka kayo humusga. Ha? Ombudsman yan. Kaya alam niya kung sino ang sangkot, kung sino ang magnanakaw. Kayo nga. Si dating Speaker Martin Romualdez nga, walang ligtas Tapos sasabihin nyo, gigipitin ng administrasyon. Hindi batas ang umiral. Hindi si Pangulong Marcos Jr. Ipinairal niya lang ang mga batas. Siyempre, natuklasan yan dahil ano bang nangyari sa mga nakaraang admin. Kaya yan, mga kababayan. Kayo, ano ang kapalagayan nyo? Antabayan po natin yan. Ano ang magiging resulta? Ha? Sasabihin nila, sabi ni Amy Marcos, iniisa-isa nila. Iniisa-isa sila. Baka si Amy kasunod.
Dahil dun sa tabako, ay di kayo naloka. Abangan po natin yan. So, yan guys. Thank you for watching. Follow me and hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye-bye and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.